ay sa ang mabuting balita, Tagalog. Ang Biblia pala sa Tagalog. Mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Na iyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So tayo, panandalihan muna tayo. Panginoon, amin pong hinihiling, kayo po ang tumatnubay sa bawat isa sa amin, kayo po ang bukas sa aming puso, isipan. Kung meron pong mga sagabal, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, hinihiling po namin na hinihingi po namin ng tawad. Kung meron pong kasalanan na meron kami sa aming puso, Panginoon, amin pong inilulod, Panginoon, sa inyo, na sa ganun amin pong maintindihan, Panginoon, ng salita. Dalangin po namin na buksan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso, isipan, maintindihan namin ang mga salita. Kayo po maggabay at magpapulihan sa pangalan ng Jesus. Ilang orange car ba ang nakita niyo bilang visit? Isa. Ay, hindi rin. What? Walang. Tinatanong na natin kung meron pang orange. Meron. Yan o, orange. Ito, orange ito. Okay. Pinapasabot. Ginagamit ito sa sa marketing na test. Orange. Kanina, habang bumibiyahe kami dito, ayaw ko lang si Joey, may nakita ka bang orange na sasakyan? Wala. Ayan natin. Wala, no? Okay. Ako meron ako nakitang dalawa. Pareho tayo nasa unahan. Pero may nakita akong dalawa na orange car. Ito ay isang klase ng test kung saan madalas tinatanong doon sa mga na gumagawa ng business. Ito ay isang test para malaman kung kaya ako nakita ko yung dalawa kasi alam ko na hinahanap ko yun. Si Joey hindi niya nakita kasi hindi niya hinahanap yun. O kasi alam ko at naghahanap talaga ako ng mga orange car habang nagbibiyahe. Pero within this week, may napansin ba kayo? Parang wala, di ba? Ito ay tumutukoy doon sa sinasabi na kapag na ang opportunity pala, nakikita mo kung sinasadya mo talaga daw na hanapin. May specific kang focus. Si Joey hindi niya nakita, si Rizal hindi niya nakita kasi wala naman sa kanila yun eh. Wala. Pakailan ba nila kung may para saan yung orange car. Pero kung sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng 100 sa bawat isa na makakita ng orange car, anong gagawin nyo? Mamaya, aabangan nyo, di ba? Pagka nasakay ka ng tricycle, ako magbibigay ng 1,000. Ay, 100 si, kapag nakakita ko ng orange car. Tama? Kapag meron kasing value yung hinahanap mo, doon ka nakafocus. Pag may nakikita kayo lang sa business, kapag meron kang hinahanap, doon ka nakafocus doon sa value na yun. Kung ano daw yung laman ng ating isipan, yun yung nasa sala. O sabi nila na magmamanifest. Pero actually, yung tinatawag nilang manifest ay hindi yung parang galing sa brain para makita mo. Kundi ito, kung ano daw yung nasa brain mo, pinifilter out noon yung mga nakikita mo. Kunyari ako, alam ko na merong magbibigay sa akin ng 100. Pag nakakita ako ng isang orange car, siyempre, kuha na ako yun ng diba? Picture para ebidensya na may ko, dahil yun ay convertible to cash. Pero ano niya, ano lang yun, hindi na ako magbibigay sa susunod. Pero kung meron sana makikita sa inyo, meron ako dito sa phone. Okay. So, si nanay, si orange, So, ibig sabihin, na ito ay isang metaphor na kung saan papakita ng concept ng opportunity ng selective attention.
it is rooted daw sa idea na kung iniisip natin yung isang bagay, gaya nga ng orange skull, you start noticing it more frequently. Ano ba? Yung simula nung nagkalit ko sa tatay na libing. Oh, lahat ng libina gusto mong tingnan. Nakikita mo na Nung merong ganong sasakyan. Oo, kita mo, dati. Oo nga, ako din, napansin ko na rin ngayon na lahat ng minsan tinitingnan ko na rin. Kasi nga, merong kang nakitang sasakyan. So, sabi dyan, this phenomenon reflects how your brain filters and prioritizes information based on what's relevant to you at that time. So, in relation to opportunity daw, yung orange car ay nag-highlight how opportunities often exist. Nandiyan daw talaga yung oportunidad, pero hindi natin notice, hindi tayo nakafocus. But we only notice them when our focus is aligned with specific goal, interest, desire. At for instance, setting intentions. So, isa sa kailangan pala natin para ma-train yung ating isip sa opportunities ay yung iset natin yung kung ano talaga yung intention natin. If you're actively looking daw for a job sa isang specific field or aiming to start a project, kung gagawa mo na isang business, nakapokus ka doon. You begin to see. Nakikita mo yung yan sa business ni Ate Rosie. Dahil nandun siya sa mga strap, ang naiisip niya kung sino yung mga supplier at saka sa magagaling yung mga scrap na sa kanya. Yun nakapokus yung kanya, nakikita niya yun. Tayo, hindi natin nakikita yun. Yung mga basura na nagkakalat yan, hindi natin nakikita sa atin kasi parang walang value yun. Pero sa kanila, malaki yung value yun. Yung mga karton, mga nakatambak. Hanggat maaari nga, gusto mong bulat-latin yung bag ni Rat, makita mong mga basura na nakabalot sa itim eh. Ganun ako dati pagka nanambakan. Hanggat maaari, makakita ako na isang nakabalot. At iniisip mo doon, merong lata, plastic, karton, kung ano ba yun, yan ang nasa isip mo. So, those intentions that you might have otherwise overlooked, na-overlook mo yun. Kasi hindi yun yung focus. So yun daw yung orange spark test. Tapos, yung perception natin nagbabago, nag-iiba yung ating tingin doon sa isang bagay. Kapag meron tayong nakitang value doon sa isang bagay. Kanina parang wala kayong pakialam kung makita yung orange na tao, hindi eh. Baka isang buwan eh, pag tuwing binibilang nyo na ngayon yung mga orange car. Pero hindi orange car ang pinabibilang ko. Balikin natin yung opportunities, yung redeeming the time, it's about making the best na makita natin lahat ng opportunities in the span of time. Kasi limited ang ating time. Meron nga tayo 24 hours, matutulog tayo, tapos ilan lang oras na meron tayo. Ang 2024, hindi mo na pwedeng balikan. Ang pwede lang natin abangan. Ano pwede lang yun? 5, no? Opo. 5 na. Naka 5 days na tayo. Ano nangyari sa 5 days? Ginamit ba natin yon para sa mga susunod? Na preparation ba itong 5 days para sa mga sumusunod na opportunities? Oo, relax muna. So, yun yung balikan natin mamaya, no? So, perception natin nagsushift. Sabi niya, the test demonstrates importance of mindset. If you train your mind to seek opportunities now, like noticing orange cars, no? You're more likely to spot them every day. Yung opportunities, makikita mo yun daw. Kapag meron kang sinet talaga. Oh my God. Kaya kung gusto mo ng success, ano ba specific na gusto mong ma-reach ngayon? Pangatlo, ay yung may tinatawag na confirmation bias. Ang explanation niya dito ay it relates to physical na meron tayo sa brain na nagko-confirm na what it expects or is prime sa ating na gusto nating makita ay nare-reinforce
at nagiging focus at laging madali natin ma-detect. Guess nyo, kesa dun sa wala lang, yung relax lang, yung wala ka lang, sige, yamin na lang dumating kung ano yung swerte na dumating sa atin, yun na lang. Pero ang dami na siguro mga dumaan, di ba? Ang dami na siguro mga opportunities na dumaan na kumakalabit na sa atin. Pero dahil hindi tayo nakaset yung ating dun sa goal, hindi natin nakita yun eh. So hanapin natin, patingin sige sa'yo kasi may picture, tapos may karga nila, gusto niya yung karga niya, dapat pala may karga orange si ano. So, yun daw ay nagre-reinforce ng idea ng focus ng ating awareness. So, yung hindi man natin kayang balikan yung oras, pwede natin gamitin yung oras na yon para i-focus yung ating, yung making the most out of it dun sa time na yun. At magagawa lang natin yon kung babalikan natin yung sinasabi ni Pablo na making the, nakalagay dito sa Epeso, no? Mag-imat kayong lubos. Ito, 16. Napaka dyan eh, nasa 15, ano? Mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang. So, ibig sabihin, hindi yung parang wala ka lang alam. Ang sinasabi niya, kundi gaya ng marurunong. Kung bakit tinawag ang mga wise men nung dumalaw kay Jesus, bakit sila tinawag wise men? Kasi alam nila kung kailan dumating si Jesus. Alam nila kung kailan nakita nila yung bituin. Yung ilang taon nilang binabantayan yun. Ibig sabihin, inakampangan nila yung opportunity na makapag-worship sila sa talagang inakbangan nila. Minsanan lang kasi yun. Yung opportunity, minsanan lang. Kaya nung lumabas yung star, nakita nila, alam nila nandiyan yung tagapagligtas. Pero yung mga taga-Israelita, alam ba nila? Hindi. Kahit na meron silang Bible na nakasulat talaga doon. Kasi hindi sila nakafocus yung kanilang mind ng pag-aabang. So, nakita niyo yung sinasabi niya, ang swerte, wala yan sa mga yung ulat ng kapalaran na sa mga bituin, pag-aabang. Kundi, ito ay sa pag-shift ng ating mind. So, tuloy na ako sa ating verses. So, ang orange car is used to illustrate the concept of opportunity cost also. Ibig sabihin, hindi lang siya sa pagtingin hindi lang siya sa positive side. Ang orange car ay pag-test din rin ng pagsasayang ng opportunity. Alam ko natin kung bakit. Kasi ito yung paliwanag niya. No? Ito yung paliwanag niya. Imagine you are driving down the road and see a bright orange car. Habang pupunta ka ng Baguio. At dahil sinabi ko sa iyo na magbilang ka ng orange car, masyado ka namang nakafocus ngayon sa orange car. Minamiss ka naman ng ibang opportunity. So, ibig sabihin, merong drawback, meron siyang, tinatawag nun, may cost din, yung masyado kang focus doon sa maling opportunity. Kasi, pagka inilaan mo doon ng yung oras, meron kang oras din na nasasayang. O, kunwari, siyempre, nandun ka ngayon sa biyahe, target mo mayroon kang schedule na dapat nandun ka. Pero nakakita ka ng orange car. At dahil sabi ko na maghanap ka ng orange car, kahit wala na siyang value. Kasi wala naman akong binigyan na value na. So, ang mangyayari yan, you have the opportunity, stop ka, in-admire mo, ang ganda pala ng car. Noon hindi ko na-appreciate itong car. Dati puro black, red, white. Pero yung orange, wala akong pakialam.
Pero bumaba ako, take picture, pakuha ko, ang i-examine, maganda rin pala ang orange car. Ang problema, merong cost yun. Na by stopping, you are giving up opportunity to continue. Sabi diyan, you are giving up the opportunity to continue driving and reach your destination sooner. So, yun naman yung disadvantage. Na pag mali yung ating yung nakaset sa atin naman, kunyari, mahilig ka sa mga, kung ano yung mga hobby mo, ano ba ang hobby natin ngayon? Pinahiligan natin dati, mga Tamiya, mga cars, So, ibig sabihin, napapunta ka ng Baguio dahil huminto ka, na-late ka doon sa opportunity na dapat, ikaw lang nakaka-appreciate, pero yung iba hindi. So, meron din ganong cost. Sinasabi dyan, every choice we make involves trade-offs. So, ibig sabihin, kunyari, may pinokus tayo sa isang bagay na sa tingin natin, akala natin ay mahalaga. Kapag nag-focus tayo doon, meron naman tayo napapabayaan na importante. Isa na dyan ay gusto natin mapaligaya ang ating pamilya at ang alam natin, para mapaligaya sila ay kailangan natin ng maraming pera. At dahil para magkaroon ka ng pera, wala ka namang puhunan, wala nang tayong puhunan, yung ating oras ay kino-convert natin into money. Yun yung ginagamit natin sa trabaho para makaproduce tayo ng pera. Ang cost nun ay yung time naman para sa family. So, merong trade-off ngayon. Ngayon, paano mo binigyan ng value yun? Kapag sabi nga, di ba, mag-a-upload ako para mabigyan ko kayo ng maaliwan na kalagayan. Mapang-aral ko kayo. Pero may mga sakripisyo doon. May mga oras na hindi mo nagbibigay sa iyong pamilya. Yun yung trade-off na tinatawag. Yun yung tinatawag na yung value. Yung value mo yung time ay wala kang ibang puhunan. Karamihan sa Pilipino, since wala tayo talagang puhunan, yun tinatawag na economic diaspora, kung saan ang mga tao lumalabas, sinasakripisyo yung oras dahil kailangang mabuhay. So merong mga sakripisyo talaga. Hindi lahat na ibibigay. Alam naman, wala ka nun. Sobra ka naman sa oras, pero nagugutom naman. So yung makikita mo yung balanse, kailangan may balanse talaga eh. Ang iba, sobra-sobra naman sa, na wala naman ng oras. Kaya nahirapan naman ngayon mag-connect sa family. So, yung redeeming the time ay saan mo babalansihin yung oras mo. Kasi kung time is gold, kasi sinasabi nila time is gold, yun din yung ibig sabihin ng redeeming the time. Napakahalaga nun. Kung kinonvert mo yun sa money para yung money makapagbigay ng happiness sa iba, minsan disappointed ka di ba? Na ang tagal mo na sa abroad para mabigyan mo ng kasiyahan ng inyong pamilya. But it turns out, hindi yun ang naging resulta. Parang mas masaya pa yung mga tao na konti lang yung pera na magkakasama, di ba? Ang problema, iba yung value mo, iba yung value ng iyong anak. Diba? Yun yung napakahirap balansehin. Hindi ko masyado mag-gets yun kasi wala kaming anak. Pero ako nalulungkot ako kasi kapag hindi kami makaalis sa bahay, dahil meron kami mga aso, sino magpapakain? Kahit gustuhin man namin mag-date ni Rizal, ang lagi namin inaalala, pagka tumagal na kahapon, natagal na tayo, di ba? Mga malis tayo, alas 10 na, no? Tapos alas 4 na natin. Nag-i-enjoy tayo, pero nasa isip natin yung mga aso, baka mag-away yun. Yung nababawasan yung oras na ibuhos mo sana sa isang Pero dahil merong mas mahalaga na gusto kong asikasuhin,
hindi ka makafocus doon. Ang hirap kaya na. Nagtatrabaho ka sa ibang bansa pero ang nasa isip mo sa iyong mga anak. Napakahirap, napaka-challenging nun yung mga ginawa nila Grammy sa ni Joey. Oo, sakripisyo talaga dahil gusto mo, wala namang makukuha kasi dito eh. Yung mapapag-aral mo ba si Clay ng ano. So, maraming sakripisyo yung matinding pagbabalanse talaga at meron talaga nasasakripisyo kahit saan ka pumitik. Yun lang yung ano doon. Meron talaga nasasakripisyo. So, balikan natin yung ibig sabihin ng ano. So, every choice we make involves trade-off when you choose to pursue one opportunity. Kapag may nakita kang orange car at nag-boost ka ng orange car, ng panahon doon, meron ka mamimiss out talaga. So nakita niyo yung positive and negative. So tingnan niyo kung alin yung the best na opportunity. At bilang Kristiyano, meron si Pablo na sinasabi na napakahalaga. Mas mahalaga pa sa time at saka doon sa pera. At yun yung aking in-offer, yun yung mini-message ko ngayon. Ang sabi dyan ni Pablo na, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo na yung redeeming the time ay we have to use na kailangan natin lumakad ng maayos. So, ibig sabihin, sa bawat oras pala, kailangan palang bigyan mo siya ng pag-iisip, ng pansin, ng malalim na pag-iisip at hindi katulad ng mga, ano ba yung fools? Bali, di ba? Fools. So, ipunin ko yung Tagalog para makita natin. Sabi dyan, mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumakad. Ingat sa paglalakad, no? Una-una, pamatisod. Huwag gaya ng mangmang. Yung mangmang ay yung alam mo ng mali, pero ginagawa pa rin kundi gaya ng marunong. Yung meron pang information, pero ginamit niyo sa tamang paraan. Kahit pansin nyo, marami pa rin mga doktor, marami pa rin mga engineer, marami na silang marunungan, pero kulang pa rin talaga sa katalinuhan. So, kailangan talaga na merong tinatawag na may karunungan. Kasi, sabi niya, na inyong samantalahin ang panahon. Sinasabi ni Pablo na sa mga Kristiyano, hindi relax din. Yahay, tama, hayahay. Sa Bisaya pa, hayahay. So, iniisip ko, ang pakikipag, ang pamumuhay, ganap ng basura. Mamaya na po yung opportunity. May pera dyan sa basura eh. So, hindi pahaya-hayahay. Nasaan na ako? Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo na napakahalaga na tingnan niyo bawat oras natin. Kasi nga sapagkat ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin, bawat dumadaan ay aagawin niya ng masasama. Meron lagi, kailangan i-filter out natin yung mabuti sa masama. Marami dyan yung mga masasama. Kung hindi tayo naka-train yung ating pag-iisip, baka, kunyari, example na natin si Ate Rosie, kung may pera man sa basura, kasi yun yung business ni Ate Rosie. Pero hindi naman ibig sabihin, damputin mo na lahat ng basura. Dahil may pera sa basura. Kailangan ko ng katalinuhan. Kung sino-sino, meron ka mang buyer, doon sa specific na mga materials, na dadamputin mo, katalinuhan din yun eh. Iisipin mo kung ilang oras yung proseso para linisin yun. Kukuha ka ng tao para isegregate yung mga yon. Kukuha ka ng lugar para itambak kung saan yun. Kukuha ka ng permit kung merong kailangan ng cleanliness doon sa lugar, kung magpipesto ka sa bandang lugar. Meron ka bang budget sa
sa kaligtasan nga ng mga kumukuha kung sarili mong tauhan eh. Mangangamba ka rin na yung baka masagasaan sila sa daan kasi sa daan yung kumukuha, sa tabindaan kumukuha. So, may malalim na katalinuhan ang kailanganin doon eh. Ganun din sa paglalakad natin bilang Kristiyano. Hindi porque sinabi sa atin na masaya na maging Kristiyano. Ligtas ka kapag ikaw ay nakakristo. Hindi. Merong mga masasama eh. So hindi pwedeng relasyon, Kristiyano ako, sige, barilin mo ako, ligtas na ako. Nakaabang kaya din yung yung masasama, mas marami na Kaya, ang sabi ni Pablo, na samantalahin yung panahon. Ito pampangan ako, panahon. Walang AIDS pala yung kapapan. Samantalahin natin ang panahon na sa bawat panahon, merong mabuti at masama dyan ng mga opportunity. So katulad namin, ako, isa na lang, no, na nabudil ako dahil dun sa pumasok ako sa isang business. Ang malaki naman sa akin. Yung 50,000 na tumubo ng 97,000 na. So dapat ang wisdom doon, nung meron na relate na ako na parang merong nagsasabi na may discountor, bigla siyang nawala na access na kami sa app. Hindi na namin makuha yung pera. So yung 50,000 ko, ano na lang, hindi mo na mababawi yun. Hindi mo na mababawi. Alam ni Joey yan, alam ni Abraham. Ang bigat nun kasi ilang padyak ko din na sa pamasahe pa ay kaya nga hindi ako sumasakay ng bus ng sasakyan dahil magkano rin. Maabot ng 200, 300 plus isang araw. So ilang araw kong tinipid yun para lang makaipon ng 50,000, di ba? Kung binigay ko yung kinaya, saya pa siguro rin na nanay. Pero gusto ko nga makaano, di ba? Oo, di ba? Nagburakay na sana. Ang laki po na nun sa, di ba? Sa pagbili mo ng mga scrap, ang laki nun, napapatubo ng 3 o 4 pa na paigutin yun. Kasi nga, wala akong, first time ko na pumasok dun sa business. At yung business na yon ay siguro, ang isang na lang doon, natututunan ko, lesson na lang talaga. Wala nang iba. Oo, kita namin. So, maraming, sa mga tao na merong alam kung saan ilalagay yung pera, alam nila kung saan nila pwede ilagay yun, di ba? Meron ako 1,000 na pero saan ko pwede ilagay? So, sa isang tao na merong alam kung saan yung mga oportunidad, alam nila kung saan. Sa akin kasi yun yung akala kong orange car. So, nag-invest ako ng time doon dahil everyday, may pinoprocess ako doon. So, yun, isang klase ng opportunity. So, meron mga klase ng opportunity na pinagbubuhusan natin ng panahon. So, ngayon, ito hindi naman involved ng pera. Time, meron kami invest, meron kami tinatawag na time network. Ang ginagawa doon, install mo lang yon, mag-register ka, tapos everyday, i-click lang namin. Sa click lang naman. So, 5 years na akong ganon. Everyday, kiniklik ko lang siya. So, ang problema, walang value yun sa ngayon. Pero sinasabi nila, pagdating ng panahon, parang katulad dito ng Bitcoin na meron na siya halaga 5 billion. Pero hindi naman kami nag-expect ni Wes na magkakaroon ng 5 billion yung bawat isang coins. Si Wes ay ayaw ko i-disclose baka mamaya biglang tumubo yung pera na yon at hanapin ni Wes, umasa naman yung iba. So, hindi ko i-disclose. Pero halos pareho yata kami ni Wes ng worth. Alam niyo kung magkano ang worth niya, tininan ko sa pero hindi pa totoong value. Nagkaka-worth siya ng 2.6 to 3,000 within this week. Pero umabot siya ng 10,000 noong nakarang buwan. Nung kinumpute ko, ay pwede kang umabot ng 5 million doon sa
sa pero ano lang yun ha, speculative lang yun. Ang problema doon, kung masyado ka nag-focus doon at hindi ka na gumawa ng iba pang opportunity tapos wala pala yun. Iyak tayo Wes dahil nag-boost tayo ng ilang panahon. 5 years na rin si Wes sa ano doon. Though daily open ka lang noon, ikilig mo lang, nagmimina siya. Parang nagmimina siya sa phone. Kung ang Bitcoin ay nagmimina sa computer at laptop, itong Pi ay dinisign para magmina ang tao doon sa cellphone. Kaya parang pangmasa. So nasa 55 million tayo na followers sa buong mundo na nagmimina na ano na yun. So, huwag tayo masyadong umasa kasi yung opportunity baka it's either para siyang yellow car na negative or pwede siyang yellow car na positive. So, meron kang trade-off doon. So, babantayan mo ano mo yung cellphone niya na kailangan niyang i-mina. So, hindi kami nauna yata sa akin si Res sa pagbimina. Pero, mahilig din kasi ako sa technology at noon pang, na-miss ko kasi yung opportunity ng Bitcoin. Noong 2009, gusto kong bumili. Pero akala ko kasi, 20,000 ang minimum para makabili. So ngayon, alam niyo magkano yung isang coin ay nagkakalaga ng 5 million. 5.5. Totoong Bitcoin. 5 million ngayon nagkakalaga yung Bitcoin. So simula nun, gumawa ng iba ng maraming klase ng coins. Sumunod dyan yung Ethereum na nasa ilang thousand na rin siya. Nakakalaga ngayon na hindi binibigyan. Na-miss ko yung opportunity na yon na makabili ng kahit malang isa, magkano 90,000 lang. Ay, wala pa. Hindi mo na maano yun. So, possible. So, maraming opportunities. Ang time natin ay ngayon, yung possible para sa future. Yung nakaraan hindi mo na siya magagalaw pa. So, tuloy na tayo. Saan tayo napunta doon? Sa ano? Okay. Andito na ako sa awareness. Ito, ang redeeming the time ay yung magkaroon tayo ng awareness, no? Just as an orange car emphasizes na-recognize what you're focused on. Redeeming the time requires being spiritually and mentally alert to opportunities to grow. Yung awareness natin dun sa opportunity, maging focus tayo doon. Sa ating mga Kristiyano, redeeming the time requires being spiritually and mentally alert to opportunities for good. Yung mentally alert to opportunities for good. When we intentionally seek ways to align our actions with God's will. Yun ang napaka-importante. Hindi lang basta-basta na opportunity na yumaman ka, kundi alin ba yung will ng Panginoon, yun napaka-importante. Hindi lang yumaman. Alin ba doon yung para sa kalooban ng Diyos? Yun yung napakahalaga eh. Sabi diyan, when we intentionally seek ways to align our actions with God's will, we start noticing opportunities to serve, grow, and glorify Him that we might otherwise overlook. Kung wala sa atin yung mindset na gusto mong magpuri sa Diyos, na gusto mong gumawa ng mabuti at maging sa Diyos, hindi mo makikita yung opportunities na yun. Simula nung mangarap ako na gusto ko rin mag-praise, gusto ko rin makatulong. Simula nun, maraming opportunities na dumating na nag-asa akin na meron kang gift na yan, pwede ka ba mag-speak dito, pwede ka mag-speak dito. Bigla siya natutuwa ko na parang align talaga siya dun sa desire ko na binigay sa akin ng Panginoon. Halos every week, meron akong speaking engagement.
dito, doon na may tatlo. Sa fourth Sunday, meron ng nagre-request sa akin mag-speak sa Bagumpong naman. So, kapag sinet up mo yung sarili mo sa isang bagay, nakikita nila sa iyo yun dahil yun yung ginagawa mo. Nag-aaral na rin ako ng, actually, naiinis ako sa sarili ko dahil boring ako kausap. Hindi ako marunong magkwento. Hindi katulad ng mga taga-probinsya. Wala naman TV nun. Ang husay nila magkwento. Hindi ako marunong sa storytelling. Kaya minsan nakikita ko kayo na humihikab. Okay lang yun. Nakikita ko na hindi na-connect, hindi connect. Kaya, pagpasok nitong 2025, pangarap ko sa sarili ko, ititrain ko sa sarili ko mag-storytelling. Dahil nung bata ako, mahusay ako sa storytelling. Ngayon bakit? Kahit ako isa nagkwento ako sa sarili ko. Naalala ko yun na nasa Bad Santos, pag inutusan ako ni nanay na bumili sa tindahan. Kausap ko ang sarili ko. Sinasagot ko yung tanong ko, kinakausap ko, para ako nagdadrama sa sarili ko. Parang si Clyde na maliit. Si Clyde na maliit, nagsasabi. Tataka ako kung sino yung kausap niya, namalig siya. Baka may ito nakikitang ibang tao. Kung kausap niya na naglalaro, ewan ko kung naalala mo, Clyde. Kausap niya ang sarili niya. Kahit na may ginagawa yun sila mag-isa, nag-ano ka nun eh. Nagkikwento ka. Masaya yung mga bata nun. Kasi wala silang malalaruan. Kahit ano na, ginagawa, laruan. Makikita, nagilibang lang sila. Maging sila ano din eh. Sila Jolo, kung ano ang kinakalikot dito sa mga makakit yan. Dito, habulan yan sila dito. Si nanay na matik ng bumigay sa dahil pala pang-apat ito sila dito. 4 na lalaki ba naman? Yung isa, sa totoo lang, mabait naman yan sila pag sila-sila. Pag nasamahan talaga ng isa, kulit ng isa, nagdodoble. I-apat yan. Ako. At minsan na isama dito yung kambal na pinsan niya sa mas matindi yun. Grabe yung pinsan yung isa. Pamila na kambal, makukulit din talaga. Kita ko. Nagdodoble. Pero, kaya ba ako napunta doon? Naikwento ko lang. Pero wala hindi na related sa ano. Okay, next. Focus intention. Yung intention natin na i-focus yung ating sarili. Demonstrate how focus shapes our perception. Sabi dyan na sa Ephesians 5:16, similarly calls for a focus and intention sa buhay. Na bilang believers, i-prioritize natin kung ano talaga what truly matters. Ano ba ang mahalaga? Huwag yung orange car, baka naman orange car, lahat na ng orange car, binibilang nyo. Alin ba doon yung may eternal values sa kingdom? Over fleeting distraction, sa dami ng, sabi nga kanina, na maraming masasama. Sa dami ng mga masasama, kailangan natin mag-focus, makita natin yung tama. Para saan ba yung ating pag-aaral? Para saan ang ating pagpasok? Maraming pagpipili na dyan. Next, wisdom in prioritization. Sabi dyan, the preceding verse, yung sa 15, ang sabi kasi dyan, advices sa atin na lumakad ng circumspectly. Ibig sabihin, lumakad ng ano ba sa Tagalog? Saan ito? Para kalinaw. Sabi dyan, ay mag-ingat. Ibig sabihin, yung salitang pag-iingat, careful talaga, hindi lang bara-bara. Kasi, kunyari, bako-bako yan, nagdaanan natin, at hindi ka mahingat sa paghakbang, makikisod ka talaga. So, sa buhay spiritual day, merong kailangan ng pag-iingat. Ang pang-apat ay opportunities in the fallen world. Kahit na fallen world itong atin, meron pa rin makikita ng magagandang bagay. Kasi meron sinabi si Pablo hanapin natin yun. Dahil napakaraming masasama, meron doon
na kailangan natin tingnan. So, ang Ephesians 5:16 similarly calls for a focus on intentional life where believers prioritize what truly matters. Sa mga eternal values, focus on God's purpose, believers can redeem the limited time they have.